Hi! Kamusta mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to magpapakanton tayo tungkol dito. Kung mapapansin ngayon natin from the past transaction sa loob ng MA20 at yung MA1 hanggang dito sa dulo ay MA20. Mapapansin ngayon natin na kesyo, okay, na kesyo yung presyo dito, downward momentum lahat, open, close, kumbaga OSLC, pa downward yung momentum dyan. So, unang support, pangalawang support, pangatlong support. 'Di ba? Yung mga support ngayon na 'yon, magsisilbing resistance matapos yung downward momentum dito. Ito na. First level, second level. Na-guess nyo? Ito yung downtrend na momentum. Unang support sa area na to. Pangalawang support sa area na to. Pangatlong support sa area na to. So, 100% kung tutusin dito sa bandang taas. 100% dito. At yung pinaka 0% natin nandito. So, it's about time to bounce back. At ayun nga nangyayari. Bago pang mangyari, yung 8 peso na base price kahapon ay na-early detect, predict, project ko na yan. Siyempre, Alex 11, saan ka pa? Doon ka sa panalo. May kita nga natin at yung pinaka worst na ating support area at dyan na nga nag-bounce yung presyo. First level, second level. Ito yung dati nating support dito, nagsilbing resistance. Ito, nagsilbing resistance siya, which is dito. Okay, kasi ito na yung momentum, pataas na. So ngayon, nag-trade rin side ng konti dito, tapos ito umakyat na uli. Okay, may papansin ngayon natin, kung dito na umakyat yan, kung titignan natin yung original na threshold, niya, yung 100% na threshold ay naandito. Kung titignan ngayon natin, kung naandito banda pala yung 100% naandito, ngayon makikita ngayon natin, konti na lang distansya. Konti na lang ang distansya, tatamaan na. Okay, which is walang pinagsasabi na keso kapag sa open, ang kanyang momentum, kapag sa open, tignan natin, pag sa open, ang kanyang momentum ay paakyat. Okay, paakyat na yung kanyang momentum. Ito yung nandito sa bandang dulo yung 100%. At, nawala sa hulog. Ulitin natin. Wala sa hulog na natin. Okay. Upward na yung momentum nito. Mapa open and close man ang i-analyze natin dito. Upward yung momentum. Ito yung open. Ito naman yung close. Makikita ngayon natin ay mismong pataas na talaga ang momentum ng kanyang direction. Kumbaga ito yung resistance, ito unang support, pangalawang support, pangatlong support, at ito na yung bagong support natin. Bagong resistance at ito yung bagong resistance. So ganun nangyari. Pati yung high and low, panay upward yung momentum niyan. Pagdating sa open and close, ayan, upward din yung momentum, high and low, tapos yung ranges, pataas din ang nagsisilbing sumatotal na record. Kung titignan ngayon natin, pa-upward yung momentum yan, ito yung mga support area, which is lahat ng support area ay uma-average ng 7 peso may get. May kita naman natin yung range, ito yung itsura. Ito magiging itsura ng range na kung saan, less dito, tapos umakyat, tapos nag-less, tapos umakyat, tapos nag-less, umakyat, nag-less. Since less na yan, parang katulad dito, kaya expected na, aakyat. Too much supply, too much supply, too much supply. Less supply, too much supply, 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 less supply. Alam mo, itong less supply na to, katulad na ito, aakyat na. Okay, so yun na agad. May kita ngayon natin, may sinasabi dito na keso ang YX parameter natin ay nagkakahalaga ng 785, which is considered 8 peso. Kaya no packing wonder, naging 8 peso ang ating kalakaran kahapon ng August 10, 2021. At yung magiging lowest point daw, which is nagsisilbing support area, nasa 7 peso mahigit. Kaya no fucking wonder, ang naging lowest natin kahapon ay nasa 7 peso lang mahigit. At nasa yung Y parameter natin ay considered 8 peso. Kaya no fucking wonder, naging 8 peso ang ating kalakaran, which is ayun na naging high, nasa 8 peso mahigit. At ayun din na naging close, nasa 8 peso mahigit. May kita ngayon natin na keso sa moving average indicator, lumalabas from 8 sa moving average na within MA20 mula 843 nag-depreciate sa less than 8 peso, tapos nag-depreciate pa all the way sa 759. So ngayon, ibig sabihin yan, mas less supply, magiging demand, tataas ang value. Kung titignan ngayon natin ang VWAP 7911,
7911, di ba? 79114. Yun din nakalagay, naka-record dito na keso ayun lang, may mga asong tumatahol. Ito yung lumalabas na VWAP. Kung mapapansin ngayon natin, ang sabi dito sa bullish signal magiging 908, which is 910 hanggang 950 hanggang 10 peso. Kung bearish naman daw, babagsak lang ito ng mga 740 hanggang 7 peso. Yan na magsisilbing lowest and highest na potential na rough estimation na pupuntahan ng presyo ngayong araw ng August 11, 2011. Okay, so makikita ngayon natin, may sinasabi dito AVG, which is average. Sa loob ng MA20, ang magsisilbing average daw ay 862. So sa 862 na yan, ang toss and business mo yan, 9 peso. So ngayon, kung bullish signal, 9 peso hanggang 10 peso. Maximum na yung 11 to 12. Lalo na sa logic and psychology na nadedetect, predict, project ko na potentially pwedeng mag-skyrocket to, pwedeng mangyari yung tinatawag na mongoloid movement, unusual price movement, na kung saan pag nangyari mga pagkakataon o events o scenario na yun, pwede tayong tumakbo sa ceiling price at any fucking moment hanggang Friday kung sakaling ganun nga ang mangyayari. Makikita ngayon natin na kasi yung percentage pang 52 weeks high ay lagi na lamang naglalaro, nagte-trade range, so sideways sa around 60, and then after that sa loob ng MA5 nag less than 60, the more na maganda. Okay, so makikita ngayon natin na kesa ang ganda ng sumatotal na record. Makikita naman natin dito MA1 to MA5, ito rin yun, MA1 to MA5 na percentage, at makikita natin appreciation versus sa depreciation dito, at makikita ngayon natin yung SMA, WMA, EMA na kung saan naka-record na mismo lahat dito. So wala ka nang hahanapin pa kung tutusin. Ang daling mag-detect, predict, project gamit ang aking Alex 11 MA20 na premium stock market dashboard software, blah blah, which is meron din ako available niya ng pang public kung trip mo, bahala sa buwan mo na mag-value ng time sa whatever shit na ads ko. Okay, so ngayon, paano natin malalaman, geto ganyan, blah blah. May kita ngayon natin, may mapapansin ka rito na keso historical data. Bilangin natin lahat ng berde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na berde at siyempre, 12 talo. So imagine mo na lang, ibalanse mo yun sa kokote mo, 'di ba? Ibalanse mo sa kokote mo gaano kabigat yung kaysa sa bayag mo sa kaliwa. So nai-guess yung idea. Makikita ngayon natin yung averages ng open, close, high, low, change bar ng mga nakasulat na rito. So way in advance, alam ko na magiging next potential na magiging kalakaran laging starting from 8 pesos. Okay? So ngayon, kung titignan natin sa sa traditional chart, makikita ngayon natin dito, meron tayong napaka-simpleng setup na kung saan meron tayo sa kaliwa sa isang oras, meron tayong isang buwan dito. Okay, pwede natin gawin natin isang araw dito para magkaroon ka lang ng some kind of idea, whatever shit na momentum o direction o trend ng kung anong klaseng stock. Pwede kang maglagay dito ng pinaka-primary mo na kung saan moving average indicator, candlestick, tsaka volume lang. Okay, pwede mong i-multiple nga talaga na MACD, RSI, stochastic, blah blah. Pero usually, ito yung pinaka best way for me na i-set up. Hanggang nandito na tayo, meron tayong timestamp dito, tapos meron tayong trade prices tab katulad sa may COL. Ito yon, volume review, at ito yung quote tab, top 5 buyers and sellers, so top 5 buyer and top 5 buyer na bids and asks. And then after that, nandito tayong sa may buyer and seller monitor tab na nagsasabing overbought o oversold. Kung indicator mo ng overbought o oversold, makikita mo kung may buying, kung maraming selling, blah blah blah. At the same time, dito nga sa quote tab, nakikita mo kung sino yung pumapasok, lumalabas yun na nakikinervous sa kung anong klaseng asking price ng buyer man or seller. So para malaman natin ano nga ba magiging potential na presyuhan ng kung anong klaseng stock katulad nitong dito. Okay. So makikita nga natin, ito, napaka-basic, napakadaling intindihin, unawan, tandaan, crossover, bullish signal, yung histogram na nanggaling sa negative side ay nag-break even hanggang all the way nag-positive. So, doon pa lang sa idea na nag-positive na ganyan yan, ang isipin mo, yung nag-crossover din, yung VWAP. Yan, crossover yung oscillator, nag-crossover yung VWAP. At may papansin ngayon natin, last 3 days ago lang, crossover. Okay? Last 3 days ago lang nag-crossover. So, hindi pa masyadong 2 months kahit umakyat pa ng 824 o 825 yan, tapos nagsarada 824. Hindi pa siya totally masyadong 2 months. At ang laki pa rin ng potential na ito'y aakyat. Bukod sa idea na keso, okay, tingin tayo pang past transaction. Tingnan ngayon natin yung higher trend line.
ito yung higher trend line sa RSI. Imagine mo na lang. Yan yung higher trend line sa RSI, which is resistance level. Ito naman yung support trend line o lower trend line, which is support area. Na-guess nyo? Ito yung nagsisilbing support area. Mapapansin ngayon natin pa downtrend dyan, di ba? Kaya no Pacquiao Wonder naglusaw nga dito mula starting from this area hanggang all the way dito naglusaw. Yung naglusaw ngayon doon, nasira na ngayon dito yung momentum na downward at which is nagkaroon na ng bagong momentum. Ang naging momentum, ito yung lower trend line at ito na yung higher trend line. Pansinin mo, support, resistance, diba? Support up, hindi nakarating sa support, kaya no Pacquiao Wonder, wawasakin niya yung resistance at ito na ngayon tayo. Pagdating ngayon sa threshold ng RSI, alam mo na dapat 30% ang bilihan, 30% pabagsak, tapos 70% pataas ang bentahan. Usually, kapag nag-upward ang momentum na ganyan, iisipin mo, kinakailangan mawasak niya yung 50%, which is dun nga tayo patungo. Okay, dun tayo mismo patungo sa 50% na kung saan alam mong wasak na yung 50%. So, ano dapat iisipin mo? Pag ito yung momentum, nawasak yung momentum dito at nagbago na. Tapos, ang lupit pa ngayon yan, kaya ako nasasabi na kesyo may potential na pwedeng tamaan yung Mongoloid movement, unusual price movement, o lalo na potential pwedeng tamaan ng ceiling price at any fucking moment nang dahil sa ganito. Yan yung higher trend line at ito ngayon yung lower trend line. Negas yung idea. Ngayon, pagdating naman sa stochastic, no Pacquiao Wonder, iisipin mo, akit talagang presyo na yan nang dahil nga sa idea na keso, ilang panahon siyang nag-trade rin sideways. Okay? Kumbaga, nagbati siya ng mga ilang panahon dito. Yan, is either dyan o dito. Is either way, alam mo na agad. Resistance, tapos support, resistance, hindi nakarating dito. Support, resistance, hindi nakarating dito. Support, resistance, hindi nakarating dito. Ito, layo dito. Ito, layo dito. Support, mapapansin mo, panay support lang yan. So, no Pacquiao Wonder, magiging less supply, hindi man tataas ang value. Kaya no Pacquiao Wonder dito, yung nag-crossover na yung stochastic dito, na, nagbigay na siya ng confirmation. Yes, ayaw kong bumagsak, aakyat ako. At na nga. At the same time, makikita mo yung distance ng escalator, naghiwalay na, pa-upward pa na momentum. Lagyan natin ng higher and lower trend line. Higher trend line. Lower trend line. So ngayon, support, resistance. Ang daming support, dalawang beses na resistance, whatever. Makikita mo, uptrend pa rin yung momentum. Pagdating naman sa may volume escalator, makikita natin yung volume escalator dito. Ito yung 100%, ito yung 0%. Okay, ito yung 100%, ito yung 0%. Tignan ngayon natin sa pinaka-current position, nasa around 75% ang ating lumalabas na percentage. Nasa around, alam mo na agad, ang next movement niya, papunta tayo sa 100%. Ngayon, kung titingin naman tayo sa may candlestick, lumalabas na, yun nga, na kesyo, trade range sideways lang sa mga ilang panahon na ganito. Sabihin na natin dito tayo mag-trade range sideways. Iyan. Okay? Yan trade range sideways na is the same process nito. Okay? The same process nito, the same process niyan. Ngayon, pagdating naman sa may sa may volume escalator, ito yung lower trend line. Ito yung higher trend line. Just imagine, ano nga ba possibility na ginagawa o tinatakbo nito? Alam mo, support, resistance, support. Nanggaling na naman sa support yan, mas marami na naman sa support. So, less supply, magiging demand, tataas ang value. Kaya no Pacquiao Wonder, nag-8 pa ang presyo ng dito. At the same time, may kita ngayon natin, kaya talagang lalagpak dito kasi nga, dahil sa idea, eto, nag-trade range sideways at lumalabas na ito ay falling wedges. Bakit falling wedges yan? Kasi nga, nandahil sa logic psychology nito na downward momentum. Yes, kaya falling wedges yon. Pero pagdating ngayon dito, rising wedges. Bakit? Tignan mo yung position netong rising wedges na to versus sa position and percentages ng RSI, stochastic. Okay, MACD. Alam mong napakaganda, gwapo, sexy ng mga porsyentuhan na yan. Gets? Yan, no? Yan. At the same time, kung titignan ngayon natin dito sa stochastic sa may MACD, malawak na yung distance ng MACD. It's about time na mag-improve siya. At dito nga siya nag-improve. Sa nag-crossover. Dito nag-improve. Dito na nawasak yung support na to, nawasak dito. Yung support na to, nawasak dito. Yung support na to, nawasak dito. At syempre, lahat ng support na ito, nawasak na dito. So, iisipin mo, pagdating sa candlestick, ito na yung trend. Ito na yung trend ng candlestick.
lower trend line, at higher trend line. Ano kaya nakikita mo? Sumasabay siya sa pinagsasabi ng volume escalator na kaysa upward momentum. Sumasabay siya sa stochastic, RSI, MACD, blah blah. So sobrang daming sulat na to, malamang nalito ko na. So bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time. Basta ang importante, yung mahalaga. Take profit sa action mo ay nasa 10 peso. Yung pinaka medyo mababang take profit sa action mo nasa nasa 9 to 10 peso ang iyong take profit sa action, pero main target mo 12 at yung GTC mo 15 at yung ASAPACA mo 20. Kahit sabihin pa natin ng 52 weeks high ay 19 lang. Guess ay nako, parang awa sa sarili. Nakiki-epal, buraot, nervous ka lang sa pakanto na ito. Galingan mo naman.